Pakinggan natin yung interview ni Ping Lacson dito sa Net25 na inamin niya na ang pagkasabi pa talaga nilampaso sila sa Mindanao. At ito yung totoong nangyari sa kanila kasi nilampaso nga naman talaga. Ito, pakinggan natin. Ang lumalabas po parang 552, no? 5 po sa Alyansa, 5 po sa PDP, tapos yung 2 po kay Kiko Bam. Ano ba yung, anong reading po nyo dito? Ano po yung naging pagkakaiba sa nangyari po sa halalan ngayon? Kausap lang po namin si Ana De Villa Singson at sabi nga niya, nakagulat-gulat nga ito, no? Yung the voter turnout, ang taas, tapos yung mga kabataan, talagang naging mas mapanuri. Kayo po, ano po ang Interview to nasa sa, dito sa huling halalan? hindi live na Similar din to sa observation na gano'n, 552. At nakita ko yung latag ng suporta ng boto, no. pakinggan niyo. Ang alyansa, yung sa administration, we came out very strong dito sa as expected, dito sa NCR. Tapos, of course, except the two, except yung kay Mama Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. Oo. I'm only talking of the 5 or 6 candidates sa alyansa. Yeah. Nung pinagmasdan ko, talagang nilang paso kami sa party ng Mindanao, starting Inamin. 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasingit si Rocky. Kung mabibilang pa namin si Camille Villar, nasa alyansa, minsan nasisingit. O kung mabibilang pa namin. So hindi na talaga nila na si Villar, si Camille Villar na sa kanila pang kasama kasi meron siyang puntong gano'n eh. Tapos si Manny Pacquiao, taga Mindanao, sinusuka pa din sa buong Mindanao ha. Sinusuka. Kasi bukod pa sa walang alam, kasi siya, nagsip-sip kay Bongbong Marcos, ay isa pa, siya, bumalimbing ng gusto. Kaya sinusuka sa buong Mindanao. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi lang Duterte. Pero 5 doon ang talaga na, halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganun na naging latag. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang distribution ng boto. So, masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Niwala ka na. Kasi ikaw, nung hinuli si Pangulong Duterte, natahimik ka eh. Parang mo talaga, wala yan. Ngayon, nung lumabas din to siya na talagang sabi niya, apektado kami dyan nung panahon pa ng magkakampanya pa lang. Sabi niya talagang aminin namin na tagilid talaga kami. Sinabi niya yon nila ni Tito Soto. Sabi niya, hindi talaga namin yan aasahan na ang Mindanao at saka Visayas susuporta talaga ng buong buo sa amin. Ayun, nakita nyo na ang ebidensya. Ayan, tuloy natin. Sa resulta ng halalan sa midterm election. Based on the results of the elections, hindi lamang dito sa senatorial race, pero across all, di ba, kahit sa yung mga local executives na ibinoto, alam naman natin ang midterm election, parang referendum vote Kung masaya pa sila doon sa administrasyong Marcos nung nakaraang 3 taon, ngayong midterm niya ay magdedesisyon kung nasa tamang landas ba, is he on the right track. Ano po ang assessment ninyo sa boto po ng mga Pilipino ngayong midterm elections? Bago yung boto ng Pilipino, tumunta sa mga local government officials na binanggit mo, no? Kasi marami sa mga administration candidates walang kalaban. Ano post nga? Ibig sabihin, kaya nilang mag-focus doon sa mga senatorial candidates ng administration na kung saan hindi naman ito yung parang true violence o intimidation o kaya vote buying. Hindi naman tungkol doon. But they could have easily used their influence over their constituents. Kasi kaya nga sila walang kalaban kasi napakalakas ng influence nila doon sa mga lugar nila. Yun ang nakikita kong parang hindi nakapag-deliver para sa administration candidates. Or, it could be that, or yung mga botante talagang voted based on their own beliefs, based on their own conscience na kung ano yung pananaw nila sa administration. If it is the latter,
then maganda para sa sambayanan, hindi maganda para sa administration. Pero kung partisan lang yung naging Naniwala na siya na ang mga tao talaga ang nagdesisyon na hindi talaga maganda ang resulta o kaya ito yung nangyari sa kanyang pagsanib dito sa administrasyon. Siya mismo nagsabi, ha? Kaya ngayon nangangamuti kayo. nga patayan dahil kasi let's face it, meron talagang merong involved na hate o yung pagkagalit doon sa pagka-aresto ni dating President Duterte. Kitang-kita yun sa balota. Yes. Kasi ang one thing during for us, kami ni na Tito Sen, si Erwin Tulfo, yung pumasok kaming lima. Na-overcome ng mga boto namin sa Luzon and some parts of the sa Visayas, yung kawalan ng boto sa Mindanao. Kaya nga kung mapapansin nyo, mabababa yung mga bilang ng mga boto namin, kami mga pumasok. Dahil yung mga boto sa Mindanao talagang na-focus doon sa sina Atty. Rodriguez, sina Jimmy Bundok, lahat ng Apektado talaga sila. Although, hindi talaga ito nila dininay noong hinuli si Pangulong Duterte. Hindi talaga ito sila nagdinay na talagang maapektuhan kami dyan. O ngayon, tinadtad kayo sa Mindanao at saka sa Visayas. Although nakakuha kayo ng mga iba pang mga boto dito sa Visayas, pero sa Mindanao, nagsulid talaga ang Mindanao. So, salot, Mindanao. Good job, guys. Duterte, at least 5 of them, talagang nandun. Basta't Mindanao, sila yung top 12 ng top 12. Nakita ko yan eh. Kasi makita mo na sa website yung pasok ng mga boto eh. So, ganon. So, it's good kung independently nakaboto talaga yung Pilipino based on what they think is best for the Philippines. Hindi yung not what they think or what they thought masama doon sa kanilang sabihin na natin, sa kanilang principal. Yung pinaniniwalaan ng leader. Kasi kung ganon, parang yung yung pagkahati-hati natin, na-involve yung mga botante natin. Di ba? Pero kung yung pagkahati natin, dahil sa nagkaroon nga ng referendum at ang tingin ng pananaw noong grupo ng taga Mindanao, masama yung takbo ng administration, okay lang yung kung doon binase yung pagboto. Pero kung binase yung pagboto sa personalities, at doon sa kanilang alliances, hindi rin maganda yun para sa ating bansa. Kasi Kasi nga, naapektuhan ka. Kasi kayo kasi hindi, parang mayroon siyang nito pinahagingan Kasi hindi rin to kasi sila in-endorse ng INC. So isa rin yun, Ping. Kaya, wag mong yun sa mga tao talaga. Ang mga tao ngayon, galit talaga sa administrasyon. So, ramdam yan ng administrasyon. Ramdam mo nga ngayon, maghanap ka pa ng ibang mga reason. Kaya ikaw, sa totoo lang, pag ganito sa sitwasyon mo ngayon, talagang nandiri din ako sa iyo. Kasi mahilig ka sa mga labas-pasok na to siya ay magkakahati-hati. Yun na nga. Speaking of hati-hati, Senator Ping, nakikita mo ba talaga, at least sa Senado, na magkakaisa? I mean, there's unity. Kasi nga, kung babasahin natin Hindi dito sa yan. naging election, ako ang basa ko dito, 552, talagang very divisive, very polarizing. Talagang buti na lang nga, nakapasok si Kiko Bam. No? Otherwise, parang hating-hati. Parang naging Marcos versus Duterte. Ngayon po, kayo po, sa Senado, kayo ba ay kumpiyansa na pwede talagang tanggalin na po yung mga kulay at pwede ba magkaisa para talaga sa bayan? Depende. I think we can move on from the Duterte-Marcos effective sa midterm elections. Pagdating sa, kasi pag nandun naman kami, alam mo, pag nagko-focus na kami, pinag-uusapan yung legislative agenda, ano yung pa-prioritize, ano yung uunahin sa mga dapat gawin ng Senado. Sa tingin ko, yun ang first right step, first step to the right direction kung saan kami dapat lumagay. Depende yan sa leadership din ng Senado kasi pagka yung leadership ng Senado hindi nagpa-participate sa divisiveness, gano'n ang mangyayari, mapapabilis yun. Pero kung yung mismo leadership ng Senado may involve pa doon sa pag-divide ng mga alliances, masama yun kasi pero even if ganun ang maging tayo ng leader ng Senado,
may mga individual senators, as I mentioned earlier, Ayan na. Yun na. Inamin niya na. So, sana man lang itong impeachment ni VP Sara, wag kayong makisawsaw ng husto dyan. Ano lang, independente lang kayo. Sana ano nito. Kasi inamin nyo na, ang mga tao galit talaga sa administrasyon ngayon. Totoo yan. So, nakita mo na yan kung anong resulta sa inyo dun. Talagang, ano kayo, kumakain talaga kayo ng putik sa Mindanao, saka sa Visayas.